napakadami nga nangyari sa buhay ko. At ang hindi ko nga lang nagawa ay ang pumasok sa puso mo. Nyero! Nung nakaraan nga ay bigla nga ako nagkasakit. Ito nga at siningit ko nga lang ang paglaban ko sa journalism. Finally, back to normal na nga ulit ako. Kahit medyo kumakahol pa ng konti diyan. Ito nga at madami ng damo sa harapan ng bahay namin. Kaya tinulungan ko na nga magbunot si mama dito. Kung wala akong sakit, madami naman akong nagagawa. Pero kapag ako naman talaga ay tinamaan ng kaunti, ay miski pagtayo para uminom ng tubig ay hindi ko kaya. Sila tatay nga pala ay naglinis ng barangay. Pagka-uwi niya nga ay napakadami niyang dalang daon ng ampalaya. Ay husay nga ako ng paghiga din ay nagkatrabaho pa. Pero alam niyo ba, napakatagal na namin naghahanap nito sa Ilaya. At akala ko nga hindi na talaga ito uso. Dahil nung naghahanap nga kami, halos wala na kaming makita. At eto nga, madami pa din pala talagang ganito. Ligaw na ampalaya lang naman ito. Kaya libre nga lang manguha. Ito nga at pagkadami nga bunga. Pero hindi nga ako kumakain nito. Pwera na nga lang kung nakahalo ito sa munggo. Ano kayang masarap na luto sa ganito? Sana't Lunes na nga ito. Kagabi nga ay nag-announce na wala nga kaming pasok. Dahil magkakabagyo nga daw sa bandang north. Pero din nga sa amin ay habagat nga laang. Pero malakas nga daw ang pag-ulan nito. Pagkagising ko nga, lumabas nga agad ako ng bahay. Para i-check nga kung ano baga ang nangyayari na. Medyo madilim-dilim na nga dito sa labas pero wala pang ang ulan. Pumasok na nga ako sa loob ng bahay. At inisikaso ko na nga itong mga hinugasan ni mama kagabi. Hindi nga namin agad ito pinapasok sa lagayan. Dahil kapag dini nga rin nakatulog, ay kakalawangin nga ito. Hirap na, baka makapag-check out na naman si mama ng panibago. Eto nga at nagsalang na nga din ako ng tubig dini. Hirap na hirap pa nga akong buksan aring aming stove. Gawa nang ako nga ay nagigitla kapag umaapoy na. Pero no choice nga dahil kung hindi ko nga ito susubukan, hindi ko nga matututunan. Nung makakulo na nga itong tubig, nilagay ko na nga itong pansit kanton. At arin na nga lang ang aalmusalin namin ni mama. At arin nga ang mabilis-bilis na lutuin. Nung nalaman nga naming walang pasok pinabukasan, ay talagang tinanghali na nga kami ng pagbangon. Ay di are, gutom na gutom. Kaya nagtimpla ko na nga din dyan si mama ng kape. Alam niyo naman ang mga magulang natin, hindi mabubuong araw kapag walang kape. Maya-maya nga ang iniintay ko ang ulan ay narinig na. Akala ko nga hindi talaga kami uulanin. Dahil nung pagkabangon ko nga ay medyo umiinit nga. Iinit tapos mawawala. Mabuti na nga lang at nung isang araw ay nakapagdamo na kami ni mama. At siguradong pagkatapos nitong ulanang ito ay kakapal na nga yun lalo. Chinek na nga ni mama itong aking niluluto. Pero sabi ko nga sa kanya ay ako na nga doon. Dahil inaatake na naman siya ng allergic rhinitis niya. Sa simpleng gawain na ito ay kaya ko namang gawin. Kaya kung kaya ko lang din naman ay ako na nga lang. Dahil napapagod din naman ang ating mga magulang. Kinahaponan na nga nito at maaga ngang umuwi si tatay. Dahil pakiramdam niya tratrangkasuhin nga daw siya. At isa pa wala nga siyang mapasahero. Ay sino nga sasakay sa jeep ay bagyo ang bagyuhan. Kahit ako gusto ko na lang magbalakod sa bahay. Ari nga si mama dali-dali nga sa pagluluto ng champurado. Dahil sabi ko nga ay nagugutom na nga ako. Wala na nga kaming stock sa rep kaya wala na nga akong makutib-kutib. Ari nga pagkaluto ni mama umuusok pa ay kinuha ko na. Ganito din ba kayo kumain ng champurado? Sabi nga daw ni mama tinuro daw ito sa kanya ng kanyang lola. Nakapagkakain nga ng champurado sa gilid-gilid nga lang muna kukuha. Para nga hindi nga mapaso ang dila. Kapag ganito ang bagyo ay wala nga masyadong ganap sa akin. Dahil ang ginagawa nga lang namin sa loob ng bahay ay kung hindi nga kami magmo-movie, matutulog, ay kakain. At eto nga, kinabukasan nga ay nagluto nga si mama ng sopa. Dahil nag-announce nga ulit na wala nga ulit kaming pasok. Pero syempre, meron na nga kaming module na gagawin. Dahil sayang din naman ang mga oras na nadaan na nalalampasan na nga kami ng ibang lesson. Eto nga, habang nagawa nga ako, eto nga si mama, todo lambing sa akin. Alam ko na yung mga style na ganyan eh. Nangangamoy na sasahod na naman kay Meta. Nangangamoy, naghihintay ng bahagi niya. Nyaro! Habang ako nga ay nagsasagot diyan, eto nga si mama nagagalit na sa aking mali-maling gawa. At nagugulat nga ako at bigla na lang nasigaw dito. Siguro mainit na naman ang ulo nito. Dahil hindi na naman pumasok ang sahod sa bangko. Ay, Diyos ko po, Meta. Ano gang nangyayari na diyan? Sabi ko nga kay mama, hayaan na ako gumawa mag-isa dito. At talaga namang napakapayapa kapag ako lang ang nagawa. Nyaro! Ingat po tayong lahat sa bagyo. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.